Hello, hello. Good evening. Yan. So, yan. May gagawin tayo. May gagawin tayo. Toshiba. No power. Toshiba R632/H. Protege. Model name, Protege Z930 series. Toshiba. No power. So, saksak natin. Power. Ito. DC. So, makita nyo yung charger ko. Kumukundot. Yan. Kasi fully shorted. Ayan. Ayan, meron siya doon. Okay na din. Merong ilaw yan. Pag selpak mo, kukundap-kundap. Kasi nga fully shorted na yung motherboard. Check natin. Buksan natin yung laptop. Tignan natin kung magagawa natin. Sana hindi masyadong malaki yung sira para magawa natin. Ito isa. So, ayan. Ganun na pala. Ganun lang. Ayan na yung motherboard niya. Ayan. Battery. Ito yung charging port. So, ganun. Yan ba talaga pagkagawa niya? So, ganun siguro talaga. Ayan. So, check natin dito. Charging port kasi. Dito pala sa charging port, shorted na, ibig sabihin. Fully shorted na talaga siya. Tester. So, lagyan natin yung tester natin dito para makita rin. Yan. Diode mode. Beep mode. Yan, beep mode. Kulay black sa laging sa ground. Sa ground kahit yan. Puro ground yan. Yung mga tornilyuhan, ground yan. Ito, balat ng HDMI. Yan, balat ng USB. USB port. Ground yan mga yan. So, ground. Black room. Then, una dito tayo sa dito. Kasi dito pa lang yan, shorted na. Ayan o, shorted na siya. Ayan, shorted na. Ayan o. Ngayon, dito sa diode, protection diode. Hindi naman siya shorted. Shorted.
Ay, hindi. Hindi naman. Check natin. Diode mode tayo. Protection diode. Good yung protection diode natin. So, nasa kabila yung mga ibang mga MOSFET. Ayun, sa tingin ko dito parang ganun. Ganun talaga yung pagkagawa. Beep mode, check natin kung ito yung fuse. Ayan, shorted na agad yung fuse. Dito pa lang sa may fuse, shorted na. Ayan, shorted dito sa, ano to? Sa resistor or sensing resistor. Shorted. Lahat ng mga malalaki na to, kung nakikita ninyo yun. Yan, mga to. Mga malalaki na yan. 19 volts lahat yan at dapat isa lang yung shorted, yung ganyan. Yung connected sa ground, isa lang. Once na nagdalawa, short to ground na yung motherboard. Fully shorted na talaga yan. So, baklasin natin. First muna, pag nagbabaklas ka na ganito is battery. Kailangan ma-disconnect nyo yung battery. Ay, may disconnection yun. Pero kailangan natin bakbakin yung motherboard sa case. Kaya tatanggalin na rin muna natin yung battery. Sorry. So, ito na. Tanggalin natin siya. Wala yung battery. Natin to. Mga connect sa motherboard. Tanggalin natin lahat yan. So, yan. Tanggal na yan. Ito, Wi-Fi card. Natin itong Wi-Fi card. O CMOS. Heatsink, kailangan tanggalin. Yan. Tapos, ito yung LCD connector. Speaker, tanggal natin. So, natanggal na yung motherboard. Yan, tanggal na yung motherboard. So, saan kayo possible na ano nito? Siyempre, physical ano muna tayo, inspection. Physical inspection lagi. Number 1 yan. Para kung may mga piyesa na pumutok, na nasunog, natanggalin na muna natin agad bago tayo mag-check ulit ng ibang problema. May mga sunog o may mga busted na makikita na ng damage niya. So, ito guys, yan. Makikita nyo yan. Yan, lakihan natin.
Para kung makikita nyo yan, ayan, may crack na dito. Ayan, yung may crack. Ito, may crack. Nakita nyo naman, may crack yan. Oh. Yan. Pag mga ganyan, kailangan lang muna natin tanggalin niya yung isang yan. Saka tayo mag-check ulit kung shorted pa. Ito, yan, may crack na yan, nakikita niya. Kasi once na ganyan yung mga ano, ibig sabihin, dusted na yan, ano na, pumutok na. Pumutok na yung capacitor. Ano pa tayo na iba? Baka mayroon pang mga iba pa na possible bakit siya nag-crack yan. Baka mayroon pa siyang kasama rito. So, wala naman. So, yan lang yung nakita natin. Isa natin yung board. So, ito lang, guys. Ito. Ganyan. Ito. Yan, yung nakikita niya yan, ang laki niyan. No? Yan, makikita nyo rin kung ano yung tsura ng yan. Ito yung tatanggalin natin capacitor. Try muna natin siyang tanggalin bago tayo mag-proceed sa ibang mga pag-check. Kasi baka mayan lang talaga yung problema. Tapos check pa tayo ng check na iba. Kaya once na may nakita kayo na ganyan na may mga ano na, kailangan nyo muna tanggalin. One by one lang. Para, yan, di ba? Kikita nyo yan. Natanggalin natin. Ayan siya. Yan. Guys, so, kung makikita nyo yan. Bitak na siya. Parang, ayan. Sunog siya eh. Parang may naidikit yata. Tanggalin natin yan. Natin to. Masusunog yan. So, ito. Tanggalin natin. Yun lang, basta tanggalin nyo na lang agad kung may mga problema para tulad yan, may nakita na ako agad yan. Nakita ko ng ganyan. Tanggalin mo na. Tanggalin na natin. So, ayan, tanggal na. Lamigin na natin konti. Lamigin na natin siya konti. Hmm.
Lamagin natin. Saan natin i-check ulit kung meron pa. Dito natin i-ano sa may trip. So, malaki. Para mas mabilis ako Ayan, malamig-lamig na. Ngayon, linisan lang natin yung mga plugs. Tanggalin na natin para malinis. So, ayan. Saka natin check ulit kung meron pa siyang shorted dito. Diode mode o beep mode. Connected. So, hindi na siya shorted. Ayan. Isang side na lang yung may tunog. Dito, wala na rin. Ayan. Sa ano natin, charging port, okay na rin. So, lagyan na natin siya ng capacitor. Hanap tayo ng medyo malaki-laking capacitor kasi malaki yung capacitor niya. Ayan, yung capacitor niya, ano kalaki? Ito ng capacitor na medyo malaki. So, may nakita ko rito. Iba lang yung kulay. Try natin to. So, pwede na to. Capacitor na to. Alin muna natin.
So, ayan, nakakabit na. Yan. Isa natin ulit. Basta lagay nyo lang siyang lilinisan pag para hindi pagtagal ng pagtagal. Pakalat niya yung plank. Prevent yung yung pagkalat ng maraming plank sa board. So, yan, hanggang dito na siya. So, ayan. Malinis na. Try na natin yan. Kasi di naman na siya shorted. Try na natin tong ilagay mga So, kabit na rin natin tong lagyan muna natin siya ng inisa muna natin to. So, yan. Check muna natin ulit kung overrouted baka mas nakablay. So, hindi na. Ayan. So, tatry natin saksakan ng charger. Oo, mabubuhay na. Muna natin. Yung tinanggal natin. Saka muna natin ng charger. Saan ba yung mga indicator lights nito? Meron ba indicator lights dito para makita natin? So, walang indicator lights dito. Mga lodi. So, kailangan natin ilagay sa may case niya. Para makita natin yung mga indicator light. Ayan. Lagyan na natin to mga niya.
So, may baloktot yata tayo dun. Ba't tayo pumasok? Ayaw pumasok eh. Parang may nasira na dun. Sabi ko na nga ba, parang may nasira eh. Na baloktot. Ayaw niya talaga. So, baklas muna natin ulit. Check muna natin. Ano yung baloktot na yan. So, try na natin. Ulit. Kung papasok na yung ano. Ano natin na ay pumasok ka rin. Yung sa keyboard. Pumasok na. Hindi ko nalagay naman to. So, yan. Buo na. Battery na lang. Ano yung battery?
So, ito na. Oh, mahirap pala siyang suot. Ayan, isuot natin dito. Hindi na magkalas. Ayan, suot. So, ito na. Mamaya po. Oo na. So, ito na yung charger natin. Balik muna natin ito. Ito na yung charger natin to. May ilaw. May ilaw siya. Takpan natin kung hindi yung luloko. Pag pala yung ano niya. Yung sa kabila. So, ito na. Saksak ko na guys. So, hindi na siya namamatay. Hindi na namamatay itong ano, charger natin. Ayan, buhay na. Kasi may buhay na pala. Ay, hindi na rin siya namamatay. Yan. Buhay na rin. Ayan. Mga ilaw na rin dito. Ayan. Tapos buhay na yun. Kaso mayroong bilog yung LCD. Ayan. So, yan muna natin. Buuin muna natin. Buuin muna natin siya. Buuin muna natin lahat. Lagyan muna natin takip. Hmm. So, yan. Buo ko na. Kasi nag-display naman na. Try na lang natin kung magbubot. Ito. Would optimize the pole. Yes. SSD. F10. Ito, yes. Natin yung magbubot. So, yan. Good na siya. Boot na. So, ganun lang yung ano, troubleshoot ng mga no power. Pero hindi lahat ganun. Hindi ganun kadali. Minsan kasi merong ang time na hindi magawa. Kasi sobrang ano na niya, shorted. Processor na yung tinatamaan ng shorted. Nasa-short na yung ano, processor. Ay, minsan din na magawa. Ay, siya. Nag-update pa.
Ayan, nag-load na. Ay, update pa rin. Ang ganda ng pagkagawa ng Toshiba na to. Kasi may backlit yung ano niya. Yung keyboard niya, may backlight siya. Wala naman na. Keyboard backlit meron siya. So, yan na guys. Pumasok na. Nilagay ko ba yung ano? So, kompleto na. Yan. Daming files. So, ganun lang guys. Sana makatulong. Thank you. Till next time.